Magandang araw mga bata! Ngayon naman ang pag-aaralan natin ay mga bahagi ng pananalita. Ang una na dyan ay pangalan or noun. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na nagsasaad sa ngalan ng tao, bagay, puok o lugar, hayop, pangyayari, damdamin o kaisipan. At ang halimbawa ng pangalan ay itim ang aking sapatos. Ang pangalan doon or noun ay sapatos. Ang sapatos ay isang bagay. Kasunod naman ay panghalip o pronoun. Ang panghalip ay hinahalili o ipinapalit sa pangalan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. Halimbawa, si Maria ay matalino. Siya rin ang pinakamabait sa magkakapatid. Ang Maria ang pangalan ng tao na ipinapalit sa panghalip na siya upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi na magandang pakinggan. Ang pangatlo naman ay pandiwa o verb. Ang pandiwa ay nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan. Halimbawa ng pandiwa ay nagluto si nanay kanina ng adobo. Ang pandiwa doon ay nagluto. Ang kasunod naman ay pang-uri o adjective. Ito ay maaaring pang-uring panlarawan o pangilang. Ang pang-uring panlarawan ay ang mga likas na pang-uring nagpapakilala ng katangian sa pangalang binibigyang turing. Ang pang-uring pamilang naman ay ito ay nagpapakilala bilang halaga o dami ng binibigyang turing sa pangalan o panghalip. Ito ay maaaring tiyak o di tiyak. Halimbawa, ang halimbawa ng pang-uring panlarawan ay magandang bag. Ang naglalarawan dito ay magandang. At ang halimbawa naman sa pang-uri ng pamilang ay di tiyak ay marami silang nagpunta sa birthday yan. Ang pang-uri naman dito ay marami. At ang sa tiyak naman ay dalawa silang nagpasok. At ang panghuli naman ay pang-abay o adverb. Ang pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagsasabi kung paano, kailan, saan at gaano. Ang halimbawa ng pang-abay ay kailan ang iyong birthday. Ang pang-abay dito ay kailan. Gaano kalayo ang Maynila. Ang pang-abay na dito ay gaano. Pangatlo, ang halimbawa ay saan mo nabili ang iyong bag. At ang pang-abay dito ay saan.